Okay, yan mga kaibigan, no? Pag-usapan po natin ito pong dating pulis na kalbo at isang siklista, mga kaibigan, no? At alam po natin na ang balita na ito sa ngayon ay nandiyan na po sa Senate, kaya inimbestigahan na po ito. At nabuking nga ni Senadora GB Ejercito itong matandang kalbo na ito. Pero ayaw pa rin po na umamin, mga kaibigan. So yan po ating pag-uusapan sa ngayon at welcome back muli dito sa Rapido TV. Kumusta po ang lahat na way nasa pagkakayan at ingat po tayo palagi kung saan po tayo naroon. At ito na nga, no, dito po sa Senate hearing ay nabuking nga itong matandang kalbo na ito dahil sa kanyang mga sinasabi na kung titingnan po yung CCTV ay malayong-malayo po, mga kaibigan. Wala po doon ang kanyang mga pinagsasabi, hindi po tumutugma. Kaya ayan, at panoorin mo natin ang video para malaman po natin ito kung bakit po nasabi ko na nabuking po ni Senador GB Ejercito ito pong si Tandang Kalbo. Pangyayari, kaya kayo sinusundan ng vlogger. Kung merong independent mong makapagsabi, mag-corroborate sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair, Your Honor, Yes. sir. Sorry for interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-gloves si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron ho kaming picture na nakuha. Paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siyang... May suot ba kayong guantes nun, Mr. Banjola? Naka-guantes ka nun? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, tama ba ito? Ito bang nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po, itong nasa litrato ngayon, Opo. yan yung incident. Opo. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayun po, yun lang Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may glove siya na may knuckle. Mr. Gonzales, Yes, Your Honor. this picture won't lie. Yun. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na Opo. may hard knuckles. Y- Tingnan mo, nakikita mo. Tingnan mo. Ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na makikita naman po ng mga pulis eh. Yung kanang kamay, yun ang kanang kamay niya. Wala ring gloves. Grabe talaga, no, mga kaibigan, no. At kahit booking na po, ayaw din po niyang aminin. So sa kanang kamay daw, mga kaibigan, kasi itong picture sa ngayon ay kaliwang kamay po yan. So atin pong titingnan ito pong kanang kamay, no. Papakita po dito kung talagang meron ba gloves na sinasabi po niya. Ito pong siklista na kanya pong kinasahan ng kanyang baril. Bare hands. Tinatanggal niya po nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, Ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Yun. Akma ka pang bubunot eh, oo. hindi, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, Ako. yung itinabi ko na, Please, silence muna, silence ha. Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga, totoo sabi mo, pero totoo rin itong picture na ito. Yun. Na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit anong sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kagaya naman kung palagi nalang sabi ng mga pulis sinungaling. Pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po ako. Ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Oo. Honor. Kita, Paano nga yan? How can you yung kaya ko nga ho i-describe po yung yung guantes niya. sige, describe mo. Kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. So, kaya nga, wala mang yung kanang kamay mo lang daw, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Yun. Sir Chair, meron din akong Yes, picture ng that's it. right hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papaplas ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Your Honor, Dali lang, Mr. Gonzales, sandali lang. sige po. Oh,
Very clear dito. Oh. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your Honor, Saka ako ha, biker din ako. opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Oh, gago ka! Gago! Magbisiklita ka daw sa hard knuckles na hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Yun. Motor yan. Tama. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Grabe talaga. Hindi po mayu-UP yun, ng bare hands lang po. Your Honor. Pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, Ay malakas. mas malaking UP yung kahit na beer hands ko lang. Gaganon ko Yes yung po. kotse mo. Naiintindihan ko po, Your Honor. Pero Sana, huwag tayong manufacture ng istorya dito, Yun. Mr. Gonzales, ha? Kasi hindi po ako nagmamanufacture. regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee. Yun. You cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ho ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, nakagloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi Huwag po mo idamay pamilya mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako Idamay mo pa yung pamilya mo. hindi po kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. Oh, yan oh. Tingnan mo yung picture na yan oh. Oh. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor. Second incident, Your O Honor. ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ng gloves na yun ha, yung may nakil, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Ako rin, nagrespeto rin ako sa'yo. Kapwa tao kita. Nagrespeto ako sa... So, ayan, no? Mga kaibigan, at ayan, no? Napanood po natin kung gaano po ito si Tandang Kalbo kasinungaling, no? Ayan po, no? Napanood po natin, nakita natin itong mga pictures na pinapakita po dito sa Senate hearing. Wala po talagang gamit na hand gloves. Ito pong siklista. At mismong siklista nagsasabi na wala din po siyang gamit na hand gloves. Pero ito pong Tandang Kalbo ay talagang pinanindigan na po niya itong kanyang kasinungalingan dahil yan din po naman ang kanya pong mga pinagsasabi doon po nung ini-interview nga siya nito pong si Katunying, no? At siguro pinapanindigan na po niya dahil yun na nga ang kanya pong nasabi doon po sa interview kay Katunying. Pero sana, no? Sana po ay para maayos po, malinis po ang kanyang pangalan, ay magsasabi po siya ng totoo. Hindi po yung gumagawa po siya ng kwento na talagang malayo po dito po sa mga pinapakita po sa atin, no, na mga pictures. Hindi po talaga tumutugma. At kung ano-ano po palusot niya, pagkatapos daw tinapik yung kanyang sasakyan, baka hinubad raw yung gloves nito pong siklista. Bakit po naman yan gawin nito pong siklista na huhubarin po niya ito pong kanyang gloves na ginagamit, di ba? Hindi po siguro yan gagawin itong isang siklista kung gamit na po siya ng isang sinasabi na hand gloves, di ba? Isa pa itong siklista ay ginagawa lang po naman niya ang tama dahil nga sa kwento po dito ay ito pong si Tandang Kalbo ay pumasok na po sa bike lane. Kaya ito pong siklista ay naiipit na po siya at wala na po siyang ibang naisip na paraan para po ay mapansin po siya nito pong si Tandang Kalbo, kaya tinapik po niya ito pong sasakyan. Dahil kung hindi raw niya yung ginawa, baka ay nasagasaan siya or siya po ang nakabangga ng mga tao na nasa tabi po ng daan. So,
ginawa lang po ng ating siklista ang nararapat po niyang gawin. Siyempre ay tapikin po niya para malaman po, baka hindi po napansin na yung palang siklista ay muntika na po niyang mabangka, di ba? Kasi ano bang laban nung siklista sa isang naka four wheels na sasakyan, di ba? Upi-upi po yung bicycle mo dyan kung sakali na talagang maipit ka at maapakan ka pa ng mga gulong nito pong dinadala po nitong tandang kalbo. So para po mapansin po siya ay tinapik po nitong siklista. Nagalit naman po itong si tandang kalbo. Kaya ay marami po siyang mga iniimbento na kwento. Iso binangga daw siya sa likuran, banda po ng kanyang sasakyan. Sabi po ng siklista, hindi naman po sa likuran, sa gilid lang po siya. Sa gilid, doon po na tapik yung pong sasakyan. Ito pong si Tandang Kalbo. Pero masama po dito ay hindi po talaga umaamin. Ito pong si Tandang Kalbo, pinanigan na po niya ang kanyang kasinungalingan, mga kaibigan, kahit nabuking na po siya dito, no? Kaya ay marami din pong mga ganong kasing tao na kahit na booking na po ay hindi pa rin po magsasabi ng totoo. Parang may mga tao talaga na ganyan, no? Na sa kanilang mindset na po siguro yan na pagka nabitiwan na po nila ng mga salita ay hindi na po nila pwedeng baguhin pa. Kailangan na po nilang panindigan, no? Parang ganito po ang ginagawa po nito pong Tandang Kalbo na ito, na ang dami palang mga record nito sa kanilang barangay, no? Mga blatter po sa barangay. Grabe din ang hindi magandang ugali talaga nitong matandang kalbo na ito. Sayang, no, miss na respetuhin po natin siya dahil ay mas matanda po siya sa atin, no? Kasi 60 plus na po yung ano niya, edad, di ba? So matanda na po ito. Kaya ay dapat na po sana siyang respetuhin, pero sa ganyan po na mga panguugali, parang mawawalan po tayo ng respeto sa mga katulad po na mga ganitong tao na ay ang siya pa nga ang dapat humingi po ng pasensya dito po sa siklista. Dahil nga kung atin po talagang titingnan, kasalanan po niya talaga dahil ay pumasok po siya sa bike lane. Yun nga ang nangyayari, natapik po siya dito pong siklista. So kung hindi po siya pumasok doon sa bike lane, wala pong ganun po na pangyayari, di ba? Doon pa lang ay maling-mali na po siya. Pero ang istorya po dito, ito pong siklista, dahil nga ay ayaw po niya ng gulo at isa pa natatakot na din po siya kasi nung dinala po siya sa police station, siyempre dating pulis, mga kabaro po niya doon, gusto na lang po ng siklista na akuin na lang po niya ang kanyang kasalanan, na yun nga ay kung magkano man po yung damage doon po sa parang ano lang po na may garage lang po yung ano, yung kanyang sasakyan dahil nga na ano sa bisikleta po nito pong siklista. At gusto ng siklista na para matapos na po, bayaran lang po niya, kaya inunahan nga po niya ng 500, no, ang Tandang Kalbo na ito dahil hindi naman po kaya ng siklista na bayaran na lahat dahil ay malaki-laki din po, no, nasa 5,000 ata yung damage nung kanyang sasakyan dahil nga na ano po yung kanyang pintura, no. Mahal kasi yung pintura ng mga kutse, di ba? Kaya ay ang gusto ng siklista ay hulug-hulugan lang po niya. Kaya doon po, no, sa police station daw ay parang nagkasundo na rin po sila. Kaso lang po, nung nagpa-interview, ito pong Tandang Kalbo doon po kay Katunying, doon na po parang naging hindi maganda ang nangyayari. Imbis na nagkaayos na po sila, dapat ay manahimik ka lang po siya. Hayaan lang po niya yung pong mga nambabas po sa kanya, di ba? Siyempre, nakita po ng taong bayan yung pong mga video, di ba? Pero dahil sa mataas talaga ang pride nitong kalbo na ito,
pumunta pa siya doon kay Katunyeng, nagpapa-interview at doon ay talagang sirang-sira po, no? Ito pong ating kababayan pong siklista sa mga pinagsasabi po niya na layo naman po dito po sa sagutin po ng ating siklista. Nung sabi niya, tinapik yung atas po, no, ng kanya pong kotse at UP raw, mga kaibigan. Pero sabi po ng siklista, hindi po niya tinapik doon sa bandang itaas, doon lang po sa gilid, no, sa gilid. Kaya ay layo po talaga. So para sa akin po, no, maipayo ko lang po, no, na sana po magsasabi lang po ng totoo. Ito pong si Tandang Pulis o ng pulis, hindi naman to pulis kasi na ano daw ito, na dismiss sa pagka-pulis, di ba? Hindi din po ito retired pero nakakuha ng retired pay daw ito, mga kaibigan. Yun lang po ang paano po nangyayari. So malakas talaga ito, no? Malakas po ang matanda na ito, kaya siguro ay gusto po niya na siya po ang nasa tama. Mali po itong siklista. So titingnan po natin kung sa patuloy na investigasyon na ito kung panindigan ba niya talaga itong kanyang mga gawa-gawa na kwento, no? Siguro ay darating din po sa time na maisip po niya na talagang mali po siya. Dahil kahit saang anggulo po natin tingnan, no, ay mali po talaga. Doon pa lang po, no, sa pagpasok po ng bike lane, wala, mali na po siya doon, di ba? At kinasahan pa niya ito pong siklista. So dami po tayo makikita na mali po niya, mga kaibigan, no? So yan lang po, no, aking masasabi. At kung ano po inyong mga komento dyan, mga kaibigan, paki-comment lang po sa ating comment section. At ako po muli, no, ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta dito sa aking YouTube channel, ganyan sa aking Facebook page. Sa lahat po ng mga hindi pa po nakasubscribe, ayan, baka naman paki-subscribe na rin po at paki-follow na rin ating Facebook page. At kung maaari po ay paki-share po ang ating video na ito. Kung nagustuhan po ninyo, paki-like naman po. At see you po sa next video po. God bless sa lubas. At palagi lang po tayong mag-iingat.